Since September 2023 ay talagang inungkat yan dahil sinabi ko naman sa inyo yan na talagang tatargetin si Sara Duterte at si Pangulong Duterte at ang mga vloggers at lahat ng mga nagkikriticize kay Bangag. Kaya naman binayaran at binigyan ng mga malalaking pondo, malalaking pork barrel, mga budget insertion, di ba? Yan nga yung topic natin ngayon at yan ang pinasabog ni Congressman Ungab. Kaya binibigyan niya mga mambubutas ng batas, ang mga huwad committee, ang mga buwakang ginimis. Di ba? Katulad ni what? Yan dyan, yung mga huwad committee ni Abante, ni Kimbo na mukhang tukong uling. Di ba? Masarap talaga yan, igatong yung mga yan tagang uling na uling ang mga pagkatao. Yan yung mga sinisira nila kay Inday. Andyan si makakaliwang grupo, si Untivirus, 'di ba? Lagi inimbestigahan sa Senado, sa Kongreso. Then anong ginawa nila? Okay? Hindi talaga sila nakontento. Ang Office of the President talagang dapat managot, Tapos sinasabi nila na ito ay hindi ginamit tama, where in fact, ay pinapaliwanag na nga ni Inday ng Office of the Vice President na yan ay sinasagot na nila yung mga question na iyan at hindi pa yan napatunayan sa kahit sa COA, sa Commission on Audit na yan ay nilustay. The reason why, alam nyo na ngayon, kaya Setyembre pa lang ng 2023, ay tinatarget na si Sara Duterte sa 125 million na yan para ibaling ang issue sa kanya at kalimutan ninyo ang malalaking issue katulad na lamang ng nangyayari ngayon na bicameral report, bicameral conference report na kung saan binlangko ng buwaka ng inang Congress, Senador, Senate and Congress, at ang merong pakananan dyan, hindi lang Senate and Congress, hindi lang si Escudero, hindi lang si Martin Romualdez Tambaluslos, si Zaldico, si Kimbo, at lahat, si Grace po, at lahat ng mga kasabwat niyan, hindi po gagalaw yan kung hindi ubasbas ni Marcos Jr. ni Lisa Tanas. Kaya naman ang panira nila kay Inday Sara, impeach Inday Sara, may drama pa recently, di ba? Last year, I think that was November, December ba yun? Nung binanggit ni Bangag na hindi daw niya sinasang-ayunan ang pagpapa-impeach kay Inday Sara. May mga ganun siyang drama. Kaya nga sumagot ang INC dyan, ang ating mga ibang religious group, kayong lahat, na nagkaroon ng January 13, very successful event, panawagan na pagtugon ng INC sa panawagan ng kasinungalingan ni Bangag na huwag suportahan ang pag-impeach kay Inday Sara. Pero ano nangyari doon? Meron tayong expose meron tayong information actually coming from our informant na ginapang ni Lisa Tanas at ni Bangag at gusto pa nilang umakyat sa stage during that January 13 para ipakita sa taong bayan na sila ay sinusuportahan ng INC. Ito lahat ng mga ito ay in-expose ko na ito sa inyo. And I'm so happy, parami ng parami ang mga military. I hope. Okay? Ngayon, let's talk about military junta later. So dahil nga, inaraw-araw, minuminuto, ginawang paninira ito kay Sara Duterte at sinasabi na nilusta yung 125 million funds, balikan natin ang mga yawa na ito. Araw-arawin natin minuminuto ng buhay ng mga bangag. Sigu-segundo ay uusigin natin ang mga jutang ginemes dahil ngayon ay nakikita nyo na ang pagbagsak, lagapak, plangak ng mga yawa dahil sa statement ng Office of the President Bangag. Through Bersamin, isa pang bangag na, hindi kami kasama dyan, labas kami dyan, senador at mga kongreso, Congress, the lower and the upper house, ang dapat sisihin ninyo. Where in fact, the moment na inilabas yan ni Congressman Ungab, hi Congressman Ungab, ayan, I hope patuloy ka na lumaban sa mga bangag dahil sa mga katulad mo na nag-expose ng mga ganitong klaseng usapin na kailangan malaman ng bayan. This is public interest. Public po ang at stake dito.
ang makikinabang kung tayo ay magwawagi sa darating na panahon. You'll never know. Ngayon, I don't know. Ngayon ba may pagtitipuan kasi, yeah, I think January 25. Anyway, inaraw-araw na mga yawa, si Lisa Tanas, si Marcos Jr., si Tambaloslo, si Saldico, lahat yan, nagbabayad yung mga hinayupak na yan, lalo na si Lisa Tanas, ng trolls, hindi lang para puriin siya, na siya ay ang sexy kasi laki na ng, ano yan, kasi payat na siya ng listing ting, saka i-edit, saka tatanggal, pero nagbabayad ang gobyerno yan para atakihin si Inday Sara ng 125 million confidential fund para sirain sa mata ng Pilipino, sa mata ng international, sa pamamagitan ng pakipagsabwatan ng Huwad Committee, mga kababayan. Pero ang katotohanan, eto na. Sinampal na kayo. Actually, last year pa lang, sinampal na kayo ng mismong natural disaster na kung saan sinampal si Bangag nung nagsinungaling siya na mayroong 5,500 flood control. Pero wala pala. Ayaw nyo pa rin magsalita. Ewan ko sa inyo. Ang sarap nyo talagang painumin ng kape. Baka sakaling magising kayo. Bigyan ko kaya kayo ng kape. Reset, di ba? So ngayon, dahil nga patuloy nilang sinisira si Inday Sara, ano ang sabi ni Inday Sara dyan? Hanggang sa nag-statement si Inday Sara na ang dami naman nagpa-pop up ng ng mga message. Thank you. Hi Joey Quinto, how are you? I'll read it later. So ngayon, yes, patuloy nila na sinisira ang Sara Duterte. Ngayon na fact check na sila tapos ayaw nyo pa rin ayaw nyo pa rin magsalita. Yung iba naman, 'di ba? Meron pa silang mga pakanan, 19 days lang ginastos ni Sara Duterte ang 125 million pesos. 'Di ba? Ang grabe. Yan ang kanilang mga fake news. December 20 ni-release. Yung confidential fund na yan. Natural, uubusin niya yan, 'di ba? Sa mga what do you call it? Kapaki-pakinabang na mga proyekto kasi ang budget every year. Kung di ba naman kayo tanga. Well, ginagawa kayong tanga. Yun yung sinasabi ko yung mga jutang sa mga Bangag. Mga palangga, ganito yan. Pinaint o ginawang kwadro, ginawang ipininta o ipinicture ng Bangag na gobyerno na si Sara Duterte ay ganito, naggastos ng ganyan ng confidential fund ng 125 million sa loob lamang ng 19 days. Mga kababayan, ayun again ang pagtatakip sa malaking ninanakaw nila, sa billion-billion pagnanakaw nila. Kaya nga, di ba, anong ginawa ni Inday Sara dyan? Nung patuloy siyang inaatake ng gobyernong ito, ng gobyerno ni Bangag, kaya naman siya ay what? Nag-resign sa DepEd. Hindi siya nagkapit tuko at sinabi niya, sinabi niya na hindi na siya pwedeng sumuporta sa isang bangag na administrasyon at it's irreconcilable, wala nang uni-unit team dahil nga sa ginagawang pangbabastos nitong bangag na gobyerno, pambabastos sa kanya, pambabastos sa Pilipino dahil sa kadahilanang pagnanakaw sa budget. Dahil ang ginagawa ng bangag na gobyernong ito sa 125 million, ito ay what? Mga gimmick-gimmick gamit ang kanilang mga black propaganda, black ops, magaling dyan si Lisa Tanas dahil gusto nilang sirain talaga si Sara Duterte sa harap ninyo. Ngayon, mga kababayan, ano gagawin natin? Di syempre, patuloy tayo magdadadadadada. Diba? Dahil kung sila ay nagdaldal, simula nung September, dapat ako hindi na ako natutulog. Dapat kahit gabi nagdadaldal. Kahit na natutulog ako. Dahil sa panaginip ko, diba? Diba? Bangag. So, dapat ganun din tayo. Okay? Dapat ituon natin yung mas malaking usapin na isinampal ngayon sa inyo sa pamamagitan ng pag-expose ni Congressman Ungab ni Pangulong Duterte dyan na ito ay tinarantado ang paban ng bayan.
Ano ang palusot ngayon, di ba? Ulit-ulitin natin, ulit-ulitin, para tayo maikulalya. Unang inilabas ni Ungab, sabi ni Marcos Jr., nagsisinungaling si Duterte, yan. Wala namang ganyan sa GAA. Kasi, lahat yan, hindi naman, walang bakanting, what do you call it, line doon. Kasi, ano naman yan, ang drama pa nila, pinag-aralan nila, may mga photo op pa sila during Christmas season, di ba? I think December 17, 18 yata, mga ganun. Nagpa-picture-picture niya na kunyari inaaral-aral ni Bangag, hindi nyo alam, photo op lang. Dahil alam na ni Lisa Tanas na ilalagay nila yung number doon, yung figures doon para glinlangin kayo, mga kababayan. Kaya nga, masasalamat tayo dahil buong-buo pa rin ang pananalig ninyo sa ating Vice President na patuloy na binababoy ng gobyerno ni Bangag. Dahil ito ang utos ni Lisa Tanas Huwag tantanan yung 125 million na confidential fund ni Sara Duterte. Meron pa yan, sinabi si Lisa Tanas, di ba? Galit na galit siya. Kunyari, sinasabi, nagagalit siya kay Sara Duterte kasi nung I think January, nung nag-start ang hakbang ng Maisog, di ba? Nagsalta si Pangulong Duterte, bangag yan si Bangag Jr. at yan ay nag-addictus benedictus. Nagpa-interview pa si Lisa Tanas, kaya taer na. Di ba? Na sinasabi, na sinabihan si, hindi ko nakalimutan ko na isang statement na nagalit si Lisa Tanas dahil tinawag na bangag ang kanyang asawang Bangag. Pareho lang naman silang bangag. Hindi lang bangag, kidnapper pa, tsoktsakkera pa, hayop pa, smuggler pa, kawatan pa. Yung mga namatay na PSG. Dahil nakikita ang ginagawa ni Lisa Tanas ay kundi kabalbalan pag nakaw ng pera ninyo. Kaya nga sabi ng iba, military junta na nga ba ang magaganap? Sabi ko nga, tuloy-tuloy lang natin at hindi natin alam kung ano yung nasa isip ngayon ng mga brusko. Dahil nga, hindi naman kayo tanga Ewan ko sa inyo, nag-aral-aral pa kayo sa PMA. Dapat doon na lang kayo mag-aral sa mababang paaralan ng Kumunoy. Di ba?